Umupo siya sa kondangan nito at sinabing kung napakaraming kahulugan sa paghawak ng mga labi, walang dahilan kung bakit hindi nila magagawa ang parehong. Hinawakan niya ito sa kulit at idinagdag na ito lang ang pagkakaiba na pumasok sa kanyang isipan. Yumuko ang dalaga at namula ng malalim. Pumikit siya at lumapit sa labi nito, at sinabing ilalabas niya ito sa bilangguan. Biglang lumipad ang isang bato mula sa likod ng isang bato at hindi sila nag-ambala. Tumalon ang bata mula sa kanyang kinauupuan at sinabing kung hindi niya linisin ang kari, lahat ay makakadikit sa mga plato, kaya dapat siyang maghugas ng pinggan. Sinubukan ng babae, tigilan mo na siya, dali-dali siyang lumayo, kinuha niya ang takip ng kahon at umiyak, hindi niya maintindihan kung ano ang pagkakaiba. Tahimik na nakahiga sa lupa ang Pebble, isang nanginginig na elf, ang umupo sa tabi nito. Natatakot na tumingin sa unahan si Alina. Naalala niya kung paano niya kinuha ang mga pinggan upang hugasan ang mga ito, at sinabi na kung hugasan niya ang mga ito sa ilog, ang lahat ng dumi ay magtatapos doon, kaya mas mahusay na mag-scoop up ng tubig. Pagkatapos nito ay narinig niya ang mga salita ng mga dragon, napansin niya na ang batang babae ay struggled ang kanyang manliligaw at sinabi na walang dahilan kung bakit hindi nila magagawa ang parehong. Tahimik na pinagmasdan ng elf ang nangyayari. Makikita sa kanyang mga mata ang sindak at kawalan ng pag-asa. Hinawakan niya ang bato, nakahawak sa mukha nito. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nag-ingay at naputol ang mga ito. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang sarili na isang loko, isang wish ticket ang nahulog sa kanyang bulsa. Napakunot noo siya at agad itong tiningnan, isang alaala ng kanyang kaibigan na nagsasabi na ang pagnanais ay maaaring walang hanggan, ngunit ang pagtitiis ng isang tao ay malayo sa pagiging at may isang tao na lamang ang maaaring makaharang nito, lalo pat may isang tao na gumawa na ng desisyon. Kinuha niya ang papel na hawak at sinabing ginawa na niya ang lahat. Nai-imagine niya ang kumikinang na mukha ng lalaki, at inisip niya noong una ay curiosity at pasasalamat lang at idle interest lang, pero special relationship ito. Naalala niya kung paano niya kinain ang kanyang pansit na may kasiyahan, at naisip na tinuruan siya nito kung paano mag-enjoy ng pagkain. Pagkatapos ay naalala niya kung paano niya napansin ang isang namamatay na babae at isang umiiyak na lalaki, at pagkatapos ay idinagdag na tinulungan siya nito na maunawaan kung ano ang kahanga-hangang mga tao. Naalala niya ang imahe ng elf mula sa settlement na nagsabing narinig niya na ang bata ay kasama ni Biden at hindi lamang isang ordinaryong kasama. Nakilabot ang dalaga nang marinig ang mga salita roon na siya ang pinakamalapit niyang kasama, isa sa 3 bida. Tumingin ang babae kay Alina at sinabing hindi niya inisipan na dadalhin siya ng babae sa lugar na ito, inisip ng babae, noong una, kuryosidad lang. Ang mainit na sinag ng araw ang nagbigay liwanag sa kanyang restaurant. Naisip ng batang babae na nagpunta siya sa mundo ng mga tao alang-alang sa bayani na, kasama si Biden, ay nagligtas ng lahat ng lahi, nang walang pagbubukod. Ngumiti ng malawak ang bata at sinabing handa na ang pagkain. Naisip ng batang babae na sa sandaling masiyahan siya sa kanyang pagkamausisa, magsisimulang lumitaw ang iba pang mga damdamin. Nahihiya siyang tumingin sa bata. Kumikislap sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang kaibigan, habang tinitingnan ang wish ticket, sinabi niya na sa wakas ay napagpasyahan na niya. Ang sinag ng papalubog na araw ay tumatagos sa yungib. Nagpasya ang mga lalaki na bumalik. Sinabi ng bayani na sana ay magkaroon ng magandang panahon ang lahat. Ang mga guys ilagay sa kanilang backpacks na may smiles lint sinabi na ito ay ang pinakamahusay na hike, at ang pagkain ay kahanga-hanga, kaya dapat niyang malaman kung paano magluto carry kanyang sarili. Biglang napansin ni Serena ang malungkot na dragon. Hinala niyang tiningnan ito at nagtaka kung bakit siya sobrang downcast at kung may nangyari ba sa lalaki. Pagkatapos ay tiningnan niya ang masayang elf at naisip na ito ay magiging magandang balita para sa kanya. Inabot ni Ellison ang mga pinggan at tinanong kung ang elf mismo ang naghugas ng lahat ng pinggan. Sumagot ang dalaga na niyaya niya itong uminom para ito ang pinakamaliit na magagawa niya. Nagtaas ng kilay ang bata sa kanya sa gulat, narinig ang pangalan nito. Itinaas ng dalaga ang tiket at sinabing gagamitin niya ang karapatan niya sa wish ngumiti ito ng mahina at tinanong kung ano ang pinili nito. Nag-isip sandali ang elf. Maya-maya pa ay, umuwi na siya, nagbanat ng husto ang dalaga at sinabing tapos na ang bakasyon at napakabilis nitong lumipad.
Muli niyang tiningnan ang kaibigan at tinanong kung gusto niya ito. Sumagot ang dragoness na nag-enjoy siya na naroon siya. Ngumiti ang blonde at pinapahinga siya habang inihahanda niya ang lahat para sa pasensya. Tinawag siya ng dragoness at tinanong siya roon kung bakit niya ginawa iyon, at bakit niya ginastos ang kanyang wish ng ganoon. Kanina sa yungib, nagpa siya ang elf na gamitin ang kanyang wish. Ngumiti siya ng mahina at sinabing gusto niyang ipagpatuloy ng lalaki ang pagpapatakbo ng restaurant sa lungsod sa napakatagal na panahon. Nakapikit siya, sinabi niya na ito ang kanyang wish. Nagulat na tumingin ang lalaki sa tiket, hindi niya maintindihan ang nangyari. Narinig ni Serena ang kanilang pag-uusap. Tinanong ng elf kung sobrang hirap. Sumagot ang binata na hindi pero balak pa rin niyang patakbuhin ang restaurant. Napatingin ito sa kanya at tinanong kung talagang pinili nito ang naturang wish. Sumagot ang dalaga na totoo ito at ayos lang sa kanya dahil ito ang talagang gusto niya. Tumingin ang dragoness sa kaibigan at tinanong kung bakit niya ginawa iyon, dahil maaari naman siyang humingi ng biyahe sa isang lugar para sa kanilang dalawa. Tahimik na nakinig ang blonde sa tanong niya kung sa tingin niya ay marami pang pagkakataong ganito. Ibinaba niya ang ulo at sinabing may nakita siya. Agad na lumitaw ang imahe ni Rain sa kanyang imahinasyon, na umaabot para halikan ang binata. Napansin niya ang nahihiyang mga mata ng lalaki. Naalala ng elf kung paano niya mismo pinanood ang nangyayari. Nanginginig ang mga labi nitong ngumiti at plaintively na nakita niya ang lalaki na nakatingin kay Rain. Pinagmasdan ng babae ang kanyang malungkot na kaibigan, na nagsabing itatago lang niya ang lahat sa sarili at naisip na gusto niyang makita ito. Kasunod ng blonde ang elf. Umiyak ng mapait. Naisip iyon ng dragoness. Naisip niya na kung umibig ang tapat at dalisay na babaeng ito, magiging malaki ang pagmamahal niya sa kung ano ang mayroon siya. Sinabi ni Alina na pumayag lang siya na makita man lang siya minsan sa restaurant. Iniabot ni Serena ang kamay sa kanya sa pag-aakalang counted siya sa pagiging nakikita ang tunay na pag-ibig na matagal na niyang pinangarap. Niyakap niya ang kanyang kaibigan at nagpasya na nagdudulot lamang ito ng kalungkutan na ipinadala sa kanya sa oras na ito. Ang ilaw ay nakabukas sa loob ng restaurant. Si Rain ay nagpouted sa pag-iisip na ang lalaki ay kumikilos ng kakaiba kamakailan. Lent pinanood bilang ang guycott ang mga produkto na may isang hanggal na hitsura at conjured isang bagay na babae na isip na siya ay mumbling isang bagay na kakaiba sa kanyang sarili. Nakasimangot siya at naisip na iniiwasan siya nito. Ngayon, naalala niya kung paano siya nag-aalab sa kanya nang tumalikod ito sa kanya sa kama, at naisip niya na kahit gabi, nakatalikod ito sa kanya at napapailing sa tuwing susubukan niyang hawakan ito, ngunit hindi niya iyon ginawa noon. Lumingon si Nat sa kanya at tinanong kung lumaki na ba ang babae. Nagulat siyang tiningnan ng babae. Dagdag pa ng dalaga, naging kapansin-pansin ito kahit sa high crane. Tumingin sa kamay niya at nagulat at naisip na baka dahil sa papalapit na seremonya. Nilapitan siya ng babae para itanong kung mahalaga ang height. Sumagot ang dalaga na hindi, pero parang mas matanda lang siya. Napatingin si Lent sa gulat ng bata, pilit na tinawag ito habang pinag-uusapan ng mga babae kung maganda ba, biglang nagising ang bida nang marinig ang sigaw ng bata. Tinanong siya ng binata, ano ang problema? Naputol ang kamay ni Ellison. Sabi ng bata, nagputol daw siya. Napansin lang ito ng bida. Ngumiti siya ng mahina. Tinanong ng bata kung saan ang bendahe sa restaurant. Hiniling ng bida na huwag siyang mag-alala dahil maayos ang lahat. Isang magandang imahe ni Rain ang lumitaw sa kanyang imahinasyon, na nagsabing sagipin siya ng babae mula sa bilangguan. Biglang nagsimulang tumulo ang dugo sa sugat. Natakot ang bata at sinabing bumubuhos ang dugo. Ibinaba ng bayani ang kanyang ulo at naisip na sa palagay niya ay nakarating siya sa isang conclusion. Inilalagay ang kanyang kamay sa mesa, nagpasya siya na gusto niya ang Rain 2 ang buwan ay tumaas sa itaas ng sagradong lupain ng Black Dragon. Metadata, hinawakan ang kanyang balbas at tinanong kung ang mga paghahanda para sa mga batang babae seremonya ay sa buong swing. Sumagot si Daihegma na walang problema dyan. Ang mga lalaki ay nakaupo sa mesa na tumatalakay na kung isa sa alang-alang ang lahat ng tradisyonal na paghahanda para sa seremonya. Handa na sila sa kahit ano. Napasimangot ng tensyonado si Metadona, narinig ang mga salitang kailangang may adult relationship sa isang partner. Naglabas ng scroll ang lalaki at sinabing ilang kandidato ang napili nila. Tapos tinanong kung gusto ba ng matanda na silipin sila.
Kinuha ng matanda ang balumbon sa kanyang mga kamay at sinabing kung buhay pa si NISS, kasama siya sa kanila. Sabi ng kausap, baka nga naman. Pumikit ang matanda at bumaling sa kausap. Nagtaas ng kilay ang lalaki sa gulat. Narinig ang tanong kung may galit pa ba siya kay Ellison, na pumatay sa pamangkin. Ipinilig ng lalaki ang ulo sa tagiliran at sinabing hindi niya masabi iyon. Napabuntong hininga siya nang marinig ang mga salita tungkol sa nararamdaman ng dalaga para sa lalaking ito, at sinabing magiging tapat siya. Nabigla si Metodetano nang marinig ang mga salitang alam ng lalaki tungkol sa plano ng kanyang pamangkin na i-frame ang lalaking iyon. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa at idinagdag na, syempre, hindi siya sinuportahan sa anumang paraan, ngunit hindi rin siya pinigilan, dahil tama ang lalaki tungkol sa pagtanggi ng panahon ng mga itim na dragon. Naging galit ang matanda nang marinig niya ang tanong kung sulit ba ang pagtitiwala sa isang bihirang babaeng specimen sa isang tao sa ganoong sitwasyon. Tinanong ni Metadata doon kung ano ang hint niya. Nakatiklop ang lalaki at mahinahong sumagot na ang kanyang pangunahing prioridad ay ang angkan mismo ng itim na dragon, tulad ni Mr. Headmaster. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang imahe ni Baron at sinabing isa ito sa mga lumabag sa tabol ng angkan, at kahit na anak siya ng punong guro, personal niyang ikinulong ito sa loob ng kulungan. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo at idinagdag na ang desisyong ito ay nababalot ng maraming panghihinayang, kaya gusto niyang maging lubos na tapat. Galit na nagbaba ng kilay ang matanda. Dagdag pa ng lalaki, dapat may kaugnayan ang babae sa parehong itim na dragon.